Hello once again. So, off topic sa um, hindi ito tungkol sa hormones or sa HRT. And ito'y tungkol sa isang 34-year-old transgender na katulad ko na parang gusto ko lang i-share sa inyo yung I don't know if it is part of adulting. Ang topic na gusto kong i-share sa inyo ay why I don't have friends and I don't believe in friendship on my age na 34 years old na. Um, umpisahan ko noong nasa late, no, not late, early 20s ako. Meron ako nakita na parang caricature na habang palaki ng palaki yung tao, yung nag-grow siya in size or paedad ng paedad ang tao, ang puso niya paliit ng paliit. Sabi ko dati, ayoko maging ganun. Kasi nakikita ko sa ibang mga adults parang ano na sila, parang wala na silang pakialam sa ibang tao, parang may some are bitter in their lives, meron mga puno ng reklamo, yan. Sabi ko noon, gusto ko, habang patanda ako ng patanda, palaki ng palaki yung puso ko. And also, nung bata ako, I'm a friend of everyone. Ma-PR ako, meron din akong konting karisma, at marunong akong makisama sa iba't ibang tao. Iba't ibang nakasama ko, iba't ibang mga ages, groups, iba't ibang industry kasi meron ako, napasabak ako sa industry ng health, industry ng education, industry ng sales, at iba pang mga industry. Pero, ang hindi ko in-expect na 34 years old na ako, ay kailangan mo pala talagang and at the end of the day, you alone and you alone. Hindi ko talaga in-expect or hindi ko akalain na magiging ganito ako sa edad kong to. Akala ko sa edad kong to, mas marami yung magiging kaibigan ko. Akala ko sa edad kong to, madami akong maasahang mga tao. Maraming nakapaligid sa akin tao. Pero dumating ako ngayon sa punto na marami akong kakilala, pero walang kaibigan. Bakit ko nasabing walang kaibigan? May mga kaibigan ako dati. Pero naniniwala kasi ako na ang kaibigan katulad din niya ng isang relasyon. Ang pagkakaibigan ay isang relasyon na kailangan it's a mutual at saka pinagyayabong o pinag-grow. Hindi ko akalain na darating sa punto na walang mangangamusta, walang pinili ko na mapag-isa. Walang kaibigan, hindi ako lumalabas na may constant akong kasama. Most of the time, ako lang mag-isa. Parang pag makikita mo ako sa coffee shop o sa mall, ako lang mag-isa. Pero alam nyo,
yung paniniwala ko dun sa caricature nagbago. Hindi pala siya paliit ng paliit ang puso, kundi payabong ng payabong ang kaisipan. Na kailangan, I need to train. Ang word ay train. I need to train my mind to be alone. I need to train myself to be alone, to survive on my own, to be responsible on my own. Meron akong mga kaibigan dati na pinili ko rin na hindi na sila maging kaibigan kasi pinipili ko yung peace of mind over them. And that's how I protect and respect myself. Totoo, masaya yung mga nakaraang pagsasama. Masaya yung mga alaala. Pero, nung napansin ko na meron akong mga ilang kaibigan na ang role nila ay hindi na kaibigan. For example, kapag lumalabas akong kasama sila, pagkatapos ko na makihalubilo sa kanila, pagod ako. Hindi pagod physically, kundi exhausted ako sa emotionally. And there is a particular group na lagi na lang ako nagse-second guessing. Bakit nila nasabi to? Oo, masaya. Pero, bakit ganun ang pakikitungo nila sa akin? Bakit kapag magsasalita ako, ini-invalidate? Kapag nagsasalita ako, ibinabalik nila yung topic sa kanila. Kapag meron akong nasi-share na small wins, wala silang reaction. And hindi maiitanggi sa mga nakita ko yung mga micro expressions. Actually, hindi ko siya ma-explain dati. And then I have watched a documentary na makikita mo talaga yung tunay na pag-uugali ng mga tao sa micro expressions nila. Kung gusto ka nila o hindi. Kapag kunwari, magkikita-kita na kayo, I think ang tunay na kaibigan masayang makita ka. Pero meron yung group na yon o groups. Pag dumarating na ako, may ilang segundo na parang blank stare or may ilang segundong titigil sila na parang mapangit yung expression nila. And then bigla na lang mag-a-unmask, magmamask sila na hindi. Pero hindi nila alam na napansin ko yung mga micro expressions nila. Hindi ko alam kung ako lang ang nakaranas o ako lang yung hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero ang pagkakatanda ko, nagsimula ito nung nagkaroon ako ng maayos na career na iba sa kanila. Kasi, for example, pare-parehas kayong nurse, pare-parehas kayong educator, pero doon, kasi I always think out of the box. Pero, kapag hindi ko naman ine-expect na ma-appreciate nila. Pero parang pakiramdam ko, hindi sila masaya sa akin. At doon na lang sa punto na hindi sila masaya sa akin, ayoko na magstay.
ayoko na magstay sa mga ganong tao. Kasi, kung hindi sila masaya sa pag-angat o sa isang masayang bagay na nangyari sa'yo, kailan sila magiging masaya? Kapag down ka? Isa pa, for example, nag-share ka ng masamang nangyari sa'yo. Parang ano lang sila, oo, kaya mo naman yan. Ah, ganun ba? For example ha, ito. Nag-share ako na nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng client. Tapos sabi nila, makakahanap ka pa rin naman ng iba. Ala, ikaw naman, madali ka naman makahanap ng trabaho. Alam mo yun na hindi mo na, parang pakiramdam ko noon, parang invalidated ako na dapat hindi ako malungkot. Kundi, you know, na parang ang tingin nila sa akin, parang hindi kita i-console or hindi dahil naghahanap ako ng simpatsya, pero parang blinablock na agad nila yung emosyon ko. Yung parang umiiyak ka na, tapos bigla na lang silang mag-aabot ng tissue para ibig sabihin, tumigil ka sa pag-iyak mo. Parang ganon. And isa pa, for example, kunwari, 3 kayo or 4 kayo. Yung isa mag-share ng magandang nangyari. I'm so proud of you, ganyan, etc., etc. Tapos, pag ikaw naman yung mag-share, turn mo na mag-share. Yun, parang ganon. Parang may kuliglig. How awkward it is na nakapaligid ka, nayayayain ka nilang lumabas, nayayayain ka nila na makipag-bonding sa'yo, tapos hindi ka naman nila pakikinggan. I was so alone that time. Even, meron ako mga kasama na sabi nila kaibigan ko daw sila, but I don't think so. Kaya ako sila hiniwalayan o kaya ako lumayo, hindi dahil sa isang instance lang o sa isang pangyayari lang. Ito ay yung mga sunod-sunod na pangyayari na I have took chances na baka naman bad mood lang or baka ako lang, baka nag-overthink lang ako. But no, I have proven it several times na meron ako mga kaibigan na hindi masaya para sa akin. And it's okay. I need to let them go. Hindi dahil ako yung mataas sa kanila or ako ang mababa sa kanila. Pero dahil I need to take care of myself. I'm old. I'm an adult. Marami ako mga pagsubok din na hindi ko sinishare. Pero I don't think that I deserve those problems na mawawala naman kung I'll be deciding to let them go. Hindi ako galit sa kanila. Hindi rin ako bitter. I just need to let them go. And maybe we can grow separately. Because mas pipiliin ko, lalong-lalo na sa punto ng buhay ko, na mahal ko ang sarili ko. Mas pipiliin ko na mag-isa lang ako, pero hindi naman ako nag-overthink sa mga taong kasama ko. Na mag-isa lang ako, pero
tahimik yung utak ko. Mag-isa lang ako, pero joyful ako at minsan happy because I have time to see myself growing. And mag-isa ako and kino-compare ko lang ang sarili ko dun sa dati kong sarili. Few years, few months, kung gaano na ako nag-grow. Malungkot ba minsan? Namimiss ko ba sila minsan? Yes, definitely. Definitely. But, kung yung pagmimiss na yon ay katumbas ng second guessing, pagbaba ng confidence ko, ng pagiging lonely ko kahit kasama ko sila, I think na hindi ko deserve yon. I think I am more better off being alone with myself, but not lonely. And I will be cherishing all those memories. Kasi mahalaga kasi yung mga memories ko sa kanila kasi bata ako nun. Yung mga first times ko, kasama ko sila. At kapag naalala ko yon, nagiging happy ako. Pero, kung papipiliin ako makasama ko sila ngayon, no. And I am very sure of it. Siguro may mga kaibigan ako na makakasalumuha ko uli. But never na ako makikisalamuha dun sa mga taong yun. May mga groups ako na gusto kong balikan, but never dun sa mga taong ganun. May mga open ako na pinapanalangin ko rin na may mga kaibigan ako like yung high school friends ko. Na-miss ko na rin sila. Kaya ako hindi nagpaparamdam because I know may mga kanya-kanya na rin kami mga buhay as an adult, and I am not bitter of it. I just need time for myself, and I'm giving the time for themselves to, prosper and to reflect para sa sarili nila. Pero, meron ako mga kaibigan na pinapanalangin ko na sana hindi na kami magkita. Kasi, nakatanim na lang sa akin yung magagandang memory. Pero, kung papipiliin ako makipagkita sa kanila, no. I don't like. Kasi matagal kong binild to. Matagal kong binild yung sarili ko. I am very insecure person. I am very unsure of myself. I have a lot of doubt sa sarili ko. And pinaghirapan ko at pinili ko, and I strongly affirm myself para sa confidence, para sa comfort na nararanasan ko ngayon. And I am not allowing those person to restrain me from being myself, restrain me just because I love them, restrain my confidence, doubt myself, and overthink of those scenarios na dapat masaya lang. Pagkasama ko sila, at the end of the day, lagi na lang may doubt sa akin. Ba't kaya sila ganun sa akin? Ba't kaya ganun ang pakikitungo nila sa akin? And I am now affirming
And I am now very sure. And itong pagkawala ko sa social media, itong pagkawala ng connections ko sa kanila, it clarifies all. It is so vivid kung sino na lang mga gusto kong kasama. Kung sino na lang gusto ko makasama at gusto ko mag-spend ng time, ng precious time ko and energy. Meron akong mga looking forward na babalikan ng mga kaibigan, but for now, I am enjoying myself. I am practicing. I am on the training na kapag nagkasama-sama kami ng mga gusto kong makasama, pag naghiwalay kami, I am happy na nakasama ko sila. And I am happy na mag-isa na lang ako. Pero dun sa mga kaibigan ko na nag-cause sa akin ng doubt sa sarili ko, ng insecurity, ng alam ko na hindi nila ako kakalingain, I won't allow them to be part of me again. I won't go back. And I won't settle for that relationship. Ganun na siguro kataas yung standard ko when it comes to kaibigan. Maybe hindi ako nagpaalam sa kanila, or hindi man lang nagkaroon ng amicability, or ma-open ko sa kanila kung ano nararamdaman ko. But I think I don't need to explain something. I don't need to prove, or I don't need for you to say sorry. It is just that I need to let you go. And I need those people to detach. And I need to detach with them. Namimiss ko sila. Undoubtedly, marami kaming masasayang mga alaala. But for now, and for the rest of my life, I don't want to see them. I don't want to have any connections with them without any bitterness. Because if I will have any connections with them again, it will be a routine. It will be a circle na magiging pangit uli yung mararamdaman ko sa sarili ko. And nasa punto ako na I'm turning 35. I know nasa kalagitnaan na ako ng buhay ko. I need to choose wisely kung ano yung para sa akin, makakabuti para sa akin. And they also have a choice not to include me. And if they don't include me, there is no FOMO. There is no fear of missing out. I will feel JOMO. Yun natutunan ko. Joyful of missing out. If magkakasama sila, that would be the best experience for them. And kung hindi ko sila makasama, that would be a peaceful and joyful na experience para sa akin. And right now, I don't have friends. Thank you.